Pagkatapos nito, bumalik na si Haoye sa lungsod. Malungkot niyang inisip, pinalayas nga raw siya ng dragon ng ating bida. Ngunit sa kabila nito, bigla niya na lamang nakita si Nanling siya. Pumunta si Haoye at hinarang niya si Nanling siya, ipinaliwanag niyang abala si Zuming lang sa kanyang pagsasanay kaya hindi tamang gambalay nito. Ngunit, agad siyang tinanong ni Nanling siya kung sino siya. Nahiya si Haoye dahil ilang beses na niyang ipinakilala ang sarili niya pero parang hindi siya natatandaan ng iba. Medyo nadismaya siya. Pero agad niyang pinalakas ang loob niya at naisip na hindi siya dapat mawalan ng kumpiyansa, may kakayahan at galing din naman siya. Muli niyang ipinakilala ang sarili bilang si Haoye, isang naglalakbay na cultivator ng espada mula sa Sword Sect sa Yao Mountains, at sinabi ring ipinadala siya ni Wu Feng upang tulungan at samahan sila. Nagpakilala naman si Nanling siya sa kanyang sarili. Kaya sinabi niya, na sa loob nga raw si Xinghua. Kasabay nito, tinawag ni Xinghua si Haoye at nagtanong kung anong balita. Nagulat si Haoye dahil akala niya kambal sila ni Lianzi at napaisip na napakagaling daw mang-akit ni Zuming lang. Ipinaliwanag ni Haoye ang sitwasyon sa Rain City, sabi niya, masalimuot ito dahil nasa gitna ng 4 na kaharian ang lungsod at nagsisilbing sentro ng labanan, posibleng sa umaga ay kontrolado ito ng isang kaharian. Pero sa gabi sakop na ulit ng iba. Nag-alala si Xinghua at tinanong kung delikado bang araw doon. Sinagot ito ni Haoye, may daraanan silang landas na mahigpit na binabantayan ng mga sundalo pagkatapos ng tinutuluyan nila, kaya kailangan daw na magtago sa karawahe sina Nanling siya at Xinghua. Pumayag naman agad sina Nanling siya at Xinghua, at sabay silang sumang-ayon. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang grupo ng ating bida sa Rain City. Dala ang kasulatan at pirma ng kaharian ng Han na nagpapatunay na siya ang hinirang bilang bagong pinuno ng lungsod. Ngunit hinarang sila ng mga sundalo sa tarangkahan, sinabi ng bantay na wala ng bisa ang dokumento dahil ang Rain City ay hawak na ngayon ng kaharian ng Tu, kaya kailangan daw ipakita ang atas na galing mismo sa kanilang hari. Nagulat sila Zuming lang dahil 2 araw pa lang ang nakalipas mula ng pirmahan ng kaharian ng Han ang kanilang pagkakahirang, pero agad nang napalitan ng bagong may-ari ang lungsod. Natarante si Haoye at nagtanong kung ano ang gagawin nila, dahil napakahirap mapasok ang Rain City. Ngunit sagot ni Zuming lang, ni siya mismo ay hindi alam kung ano ang susunod na hakbang. Nalaman ni Zuming lang na nasa kamay ng Divine Mortal Academy ang opisyal na selyo ng Rain City, ngunit may patakaran sila, tanging ang nakapaghari sa lungsod ng mahigit 1 buwan lamang ang maaaring pagkalooban ng selyo. Kung hindi siya kikilalaning City Lord, ang tanging paraan ay hanapin mismo ang selyo sa loob ng akademya. Ang problema, hindi niya alam kung saan ito eksaktong nakatago. Habang nag-iisip, napabuntong hininga si Zuming lang at inisip na hindi naman niya maaaring guluhin o baligtarin ang buong akademya para lang hanapin yun. Sinabi ng ating bida sa kanyang mga kasama na pumasok muna sila sa lungsod at magpahinga, doon na lamang siya mag-iisip ng iba pang paraan kung paano malulutas ang suliranin tungkol sa pamumuno at sa selyo. Sumang-ayon naman ang lahat, at pansamantalang inuna ang kanilang kaligtasan at pahinga bago ang susunod na hakbang. Pagkapasok nila sa ibang parte ng Rain City, nakahanap lamang sila ng isang luma at sira-sirang bakuran na magsisilbing pansamantalang tirahan. Doon na rin nila naisip na magluto at maghanda ng pagkain para sa kanilang sarili. Habang nagmamasid, napansin ni Haoye ang kalunos-lunos na kalagayan ng lungsod. Aniya, kung hindi dahil sa estratehikong lokasyon at mga karaban na dumaraan, matagal na sanang naging ghost town ang Rain City. Ipinaliwanag naman ni Zuming lang na ang dahilan ng pagkasira ng syudad ay walang iba kundi ang patuloy na agawan ng iba't ibang puwersa, sa kanilang paglalaban para sakupin ang lugar. Tuluyan nilang winasak ang lungsod, kaya naman, kahit may halaga ito dahil sa posisyon, wala ring gustong bumili o umako ng pagmamay-ari ng Rain City. Habang nagpapahinga sa isang sulok ng nawasak na lungsod, pinag-usapan ni Zuming lang at Haoye ang tungkol sa opisyal na selyo ng Rain City. Naitanong ni Haoye kung sakali bang direkta nilang ibigay ang titulo sa Divine Mortal Academy, maaari na ba nilang makuha ang selyo at maging lehitimong pinuno. Ngunit agad niyang idinagdag na baka hindi pumayag ang ibang puwersang nakabase sa lungsod, dahil ayaw rin ng mga ito na magkaroon ng opisyal na City Lord. Sinabi naman ng ating bida ang mga iyon ay wala ng silbi kundi parang mga paras-itang nakikisakay. Kapag nagkaroon lang siya ng pagkakataon, palalayasin niya silang lahat mula sa syudad. Kasabay nito, biglang dumating ang isang tropa ng mga kawal na pinamumunuan ni Hu Beilang, mahigpit ang boses nito habang itinataboy sila at sinabing wala silang karapatan manatili roon.
Nagulat at natahimik sandali ang grupo ni Zuming Lang, halatang nabitin sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Maya-maya ay lumapit si Hu Chongming, kasamang opisyal ni Hu Beilang, ipinaliwanag niyang hindi talaga nila intensyong palayasin ang grupo, ngunit ang gusaling tinitirhan nila ay dating tirahan ng kanilang pamilya, dahil iniwan ito noong panahon ng digmaan, ngayon ay balak na nilang ayusin at ibalik ang dati nitong anyo. Agad namang sumabat si Fang Nianyan na may halong inis, aniya, napakaganda raw ng timing ng mga ito, matapos nilang linisin at ayusin ang lugar para matirhan, bigla na lamang dumating ang pamilya Hu para ang kininitong muli. Galit na inihagis ni Hu Beilang ang isang supot ng pilak sa sahig, aniya, iyon daw ang kabayaran para sa kanilang paghihirap, kaya't dapat na silang lumayas agad. Ngunit hindi nagpatalo si Fang Nianyan, at mariin niyang sinabi na hindi nila kailangan ng pera, sapagkat hawak nila ang title deed ng buong lungsod, ang lahat ng lupa roon ay kanila, kaya't ang mga Hu siblings ang siyang walang karapatang manatili. Nagulat sina Hu Beilang at Hu Chongming, hindi sila makapaniwalang may hawak ng titulo ang grupo at agad nila itong kinwestiyon, tiyak daw na kasinungalingan iyon dahil matagal nang naibenta ang lugar. Doon na humarap si Zuming Lang, kalmado ngunit matibay ang tinig, mula sa kanyang mga kamay ay lumitaw ang mismong kasulatan, at buong kumpiyansa niyang ipinahayag na sila ay mula pa sa kabisera. Totoo, hawak nila ang legal na titulo ng lupain. Kasabay nito itinanong niya ang pamilya Hu kung sila nga ba ang tunay na mamamayan ng bahay na yun noon. Ikinwento ni Hu Chongming na ang lungsod ay itinayo pa noong panahon ng kanilang ama, matapos nilang mapuksa ang isang makapangyarihang dragon, ngunit, sa kalaunan, napilitan silang ipagbili ang lungsod sa Divine Mortal Academy dahil sa iba't ibang dahilan. Nagpakilala din sila bilang si Hu Chongming, kasama ang kanyang kapatid na si Hu Beilang, ayon sa kanya, sila sana ang mga magiging tagapagmana ng lungsod, ngunit nawala ito sa kanilang pamilya. Nagtataka naman si Hu Chongming kung bakit nasa kamay ni Zuming Lang ang title deed ng lungsod, samantalang dapat ay nasa academy yun. Nang hiningi niya itong makita, ipinakita kaagad ng ating bida ang papel. Laking gulat nila nang makita ang lagda ng kanilang ama at pati ang kanilang sariling mga handprint na nagpapatunay ng pagiging tunay ng dokumento. Higit pa rito, mayroon din itong opisyal na selyo mula sa kabisera, kaya't labis silang nagulat at napagtanto na talagang ipinadala ito ng mismong imperial na kaharian. Dahil dito, inasar naman sila ni Fang Nianyan sa kanilang pagkakamali. Sinabi naman ni Zuming Lang na ang pamilya Hu ang siyang dapat umalis sa lugar. Dagdag pa niya, may mga luma pang bahay malapit sa courtyard na maaari nilang tirhan kung gugustuhin nila. Pinaalala naman ni Hu Chongming na ang pagkakaroon ng titulo ay hindi na ganoon kahalaga dahil napakadelikado ng lugar. Kahit pa maging City Lord si Zuming Lang, tiyak daw na mamamatay lang siya rito, lalo na't kakaunti lang ang mga tao niya ngayon. Sa halip, iminungkahi ni Hu Chongming na ibenta na lamang sa kanya ang titulo, upang maibalik sa kanilang pamilya ang karapatan sa lungsod. Ayon sa kanya, malaking pagkakamali ang ginawa ng kanilang ama nang ipagbili ito noon, dahilan upang tapak-tapakan ng iba't ibang kaharian ang Rain City. Dagdag pa niya, matagal na silang nagre-recruit ng mga tao kasama ng kanyang kapatid para muling mabawi at maitayo ang lungsod. Ngunit pinagsabihan sila ni Fang Nianyan at sinabing imposibleng makuha nila ang lungsod sa pamamagitan ng labanan kung 1 o 200 tao lang ang hawak nila. Ipinaliwanag ni Hu Chongming na ang grupo nila ay binubuo ng mga piling mandirigma na may sapat na pagkain at malinaw na plano sa labanan. Ang balak nila ay makapagtatag muna ng pundasyon sa lungsod at saka unti-unting paalisan ang mga masasamang puwersa. Nagtanong naman ang ating bida tungkol sa City Seal, at tinanong din niya na papaano nga raw nila ito na ibabalik. Sagot ni Hu Chongming na makukuha niya ito kapag siya na ang naging City Lord. Ayon sa kanya, kung maipagtatanggol niya ang lungsod ng 1 buwan laban sa sinumang bagong mga angkin, maaari na niyang hilingin sa Divine Mortal Academy na ibigay ito sa kanya ng nararapat. Samantala, nag-isip si Zuming Lang at napagtanto niyang maaari siyang makipagtulungan sa pamilya Hu, dahil kaya nilang hanapin ang City Seal, mas madali ang laban kung magsasanib sila. Isa pa, wala naman siyang balak na maging City Lord, kaya't pabor din sa kanya ang ganoong ayos. Sinabi ng ating bida, hindi niya nga raw binibenta ang titulo, pero pwede nila itong ipagpalit dito ang selyo ng lungsod. Hiniling ni Hu Chongming na ibigay na muna sa kanila ang title deed. Ayon sa kanya, ang City Seal ay isa lamang simbolo ng estado, ngunit ang titulo ay magagamit agad upang muling maitatag ang lungsod at makapag-recruit ng mas maraming tauhan ng mas mabilis. Ngunit tumanggi si Zuming Lang, at sinabing kailangan nila ang titulo para sa kanilang sariling paggamit.
Nagpaliwanag si Zuming Lang na hindi naman tatagal ang pagpapatatag ng lungsod kung tutulungan siya ng kanyang grupo. Ipinakilala niya na isa siyang Dragon Tamer, at lahat ng kasama niya ay bahagi ng kanyang koponan. Nagulat si Hu Chongming dahil ayon sa bilang niya ay 5 lang ang kasama ni Zuming Lang. Ngunit agad siyang itinuwid ni Zuming Lang, 7 silang lahat. Ipinaalala ni Zuming Lang na hawak niya ang deed kaya siya ang tunay na City Lord. Iginiit din niyang ang angka ng pamilya Hu ang nagtayo ng lungsod, kaya't natural lang na gusto nilang mabawi ang lahat. Kaya iminungkahi niya na magsanib puwersa sila para palayasin ang mga masasamang puwersa. Nag-isip muna si Hu Chongming, at kalaunan ay pumayag, hanggat kayang paalisin ni Zuming Lang ang mga kontrabida at ang mga bulok na dragon na namamayani sa Rain City, handa siyang makipagtulungan. Sa huli, nagkamayan sila bilang tanda ng alyansa, at sinabi ni Zuming Lang na umaasa siyang magiging maayos ang kanilang pagtutulungan. Pagkatapos nito, nagtipon sila sa paligid ng apoy at nagsalo-salo, inanyayahan ni Zuming Lang ang lahat na magpakasaya. Ngunit napansin niya na tila may bumabagabag pa rin kay Hu Chongming, kaya tinanong niya ito kung nag-aalala pa ba siya tungkol sa Rain City. Ipinaliwanag ni Hu Beilang na magulo na talaga ang sitwasyon doon. Kahit mga bandido, naglakas loob na sakupin ang mga teritoryo. Ang mas masama pa, kalahati ng mga nakulimbat nila ay napupunta sa mga hukbo ng iba't ibang kaharian, kaya lalo lamang lumalakas ang mga ito. Dahil dito, lalong lumalala ang kalagayan ng Rain City, at mahirap na itong kontrolin. Aminado ang ating bida na hindi siya ganon kagaling pagdating sa mga ganitong usapin, at hindi rin niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Sa puntong yun, naalala ni Zuming Lang ang isang tao, si Xing Yu. Si Xing Yu ang nakatuklas ng isang lihim na daan papunta sa kabisera ng Rui Kingdom, na siyang naging susi upang manalo ng malaking tagumpay noon si Yanzi. Ngunit sa kasalukuyan, wala si Xing Yu, nasa kabisera siya ng Lichuan Kingdom. Sa kabila ng pag-iisip ng ating bida, bigla na lamang nagsalita si Li Yanzi, at iminungkahi nito na lipulin ang lahat ng armadong puwersa sa lungsod na maituturing na rebelde, maliban sa hukbo ng Ho. Agad namang nakilala ni Zuming Lang ang tinig ng kanyang minamahal. Ipinaliwanag ni Li Yanzi ang plano, pagkatapos ng utos, papatayin nila ang mga bandido na sumakop sa lugar, at mula roon ay susundan ang mga bakas para tuluyang masupil ang mga madidilim na warlord. Kasabay nito, gagawa sila ng ilusyon na nilipol ang lahat ng rebelde, para kusang umalis ang mga armadong puwersang ayaw makisali. Nagustuhan ni Hu Chongming at ni Hu Beilang ang plano ni Li Yanzi. Pagkatapos nito, agad siyang nilapitan ni Zuming Lang, may pag-aalala niyang tinanong kung kumusta na ang pakiramdam ng kanyang minamahal. Sagot ni Li Yanzi, ayos lang siya, medyo pagod lang nga raw ito. Pinayuhan ni Zuming Lang ang kanyang minamahal na magpahinga, at agad naman sumang-ayon si Li Yanzi. Hindi inaasahan ni Hu Chongming at ang kanyang kapatid. Gulat na gulat sila nang malaman na asawa pala ni Zuming Lang si Li Yanzi, at nagtaka kung bakit hindi ito nabanggit kanina. Kinaumagahan, namasyal sina Zuming Lang at Yanzi sa isang lugar na dating masigla ngunit ngayoy wasak at inabandona. Bagaman tigang at madilim ang paligid, sinabi ni Zuming Lang na kapag naayos muli ang lugar, magiging maganda ang tanawin dito, magiging mainam din kung maisasama ito bilang bahagi ng Lichuan Kingdom. Bilang alok, sinabi niya kay Yanzi na ituring nila itong isang paglalakbay, ipinakita niya ang mapa at hinikayat itong pumili ng lugar na nais puntahan, at siya mismo ang sasama rito. Tahimik na pinagmasdan ni Yanzi ang mapa, saka marahang gumuhit ng marka patungo sa Miao Kingdom. Nabahala si Zuming Lang at inisip na tila hindi pa rin lubos na komportable si Yanzi sa ideya na siya'y maging asawa ng prinsesa. Kasabay nito, nagbukas ng damdamin si Yanzi, sabi niya, ang pagbabago ay laging nagdadala ng kawalan ng magagawa, at ayaw niya ng ganoong pakiramdam. Doon, humingi ng tawad si Zuming Lang, na tila nag-aalangan dahil naging asawa siya ng iba. Tahimik na nakinig si Yanzi, ngunit malamig ang kanyang tugon, hindi niya nga raw iyon iniintindi. Nagulat si Zuming Lang, hindi raw niya maintindihan kung bakit walang pakialam si Yanzi. Sa isipan naman ni Li Yanzi, malinaw ang kanyang dahilan, sinarili niya ang sisi sa sarili. Dahil sa kanyang kahinaan, kaya nauwi sa ganoong sitwasyon, kung siya raw ay naging sapat na malakas, hindi siya masasaktan sa labanan laban sa Rui Kingdom, at hindi rin siya ikababalisa ng iba. Mahigpit niyang ipinangako sa sarili na hinding-hindi niya hahayaang si Zuming Lang ay tuluyang maging asawa ng prinsesa ng Miao Kingdom. Mahinahon sinabi ni Zuming Lang kay Yanzi na alam niyang ayaw nito ng pagkatalo, at ayaw rin niyang magsakripisyo ang mga taong mahal niya,
Nangako siya na anuman ang mangyari, palagi siyang nasa tabi nito. Naisip naman ni Yanzi ang mga pagbabagong dumating sa kanya, halos ikinamatay na niya ang paglaban para sa maliit na kahariang gaya ng Rui Kingdom. Ngayon, ipinangako niya sa sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya lubusang nauunawaan kung paano umiikot ang mundo. Ngunit agad siyang pinigilan ni Zhu Minglang, huwag na raw isipin ang hinaharap dahil ang pinakamahalaga ay ang kasalukuyan. Hinawakan niya ang kamay ni Yanzi. Pero tinuligsa siya ni Yanzi, sinabing bakit hindi raw niya tawaging darling ang prinsesa ng Miao Kingdom na siyang pinakasalan niya. Diretsong sagot ni Zhu Minglang, wala siyang pakialam, dahil si Yanzi ang tunay niyang asawa. Kasunod nito, mahigpit niya itong niyakap bilang pagpapatunay ng kanyang tapat na pagmamahal.